Si Zaldi, dating chair ng makapangyarihang Appropriations Committee sa lower house, had both political and economic power last year, which he allegedly used to amass billions. Billions daw ang ninakaw niya, kaya nagkaroon siya ng napakaraming assets at businesses. Kasama dito ang mahigit 4 na bilyong worth of air assets na kinumpiska na ng gobyerno. Ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC, kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Dahil kailangan natin ipalaman sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. Lahat ng ito, bank accounts, properties at iba pang negosyo ay unti-unti nang kinukuha ng Estado. Biglang bumagsak ang mundo ni Zaldi, kasama ang pamilya at mga kamag-anak niyang umaasa sa gobyerno. Lahat ng construction businesses nila na nakaasa sa mga government contracts, back to zero. Kaya nagbalik loob si Zaldi sa mga Duterte, ang mga taong dati niyang kasosyo o kaalyado sa kapangyarihan, para muling makasampa sa political gravy train. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. All the trappings of political quid pro quo are present. May kapalit ang pagbabaliktad ni Zaldi, lalo na't perfect timing ito sa kumpas ng destabilization plot at mga protesta ng DDS laban sa Marcos admin. Kung dati kinasusuklaman siya ng mga DDS, tulad ng puganting butanding na ito, ngayon hero at santo na siya sa kanila.